Now, dito naman tayo sa mga problem solving na may mga percentage. At ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers, so hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. And by the way, lahat ng ito ay actual na lumabas sa dating civil service exam. Ang makakonfirm lang nito ay yung mga dating nag-take na ng civil service exam. Sa mga bago pa sa videong ito or sa mga first-timer, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Sabihin na natin, oo nga, actual nga siyang lumabas sa civil service exam dati. Pero i-consider nyo lang na para may idea kayo, nagkahalintulad nito ang lalabas sa mga exams. Walang nakakaalam kung may maulit ba dyan. Kung meron man, kasi posibleng meron ding maulit, swertihan na lang. Pero ang importante ay alam nyo paano ito isolve. Para kahit ano pang mga numbers ang ilagay dyan, same lang naman yung mga tanong, basta kung ano man mga numbers ang ilagay dyan, alam nyo kung paano siya isolve. Let's do number 1. Half of a number. Dito pa lang, ang number 1 na problema sa karamihan ay kung paano ito gawan ng equation. Now, half of a number, kapag hindi pa tayo naka-identify ng number na yan, maglagay tayo ng variable. Pwede A, B, C, kung anong gustong variable ang ilagay nyo. So, that is half of multiplication ang of. So, let n para sa number na yan. Itong 1/2 of n, pareho lang yan sa n over 2. Next, itong is na ito, equal sign yan siya. At kopyahin lang natin itong si 48. Now, isolve muna natin ito. Para makuha natin yung value ni n, since si 2 ay pang-divide dyan, kapag ma-transfer, pang-multiply na siya sa kabila. In other words, nag-multiply tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan, n na lang ang natira. Now, n equals 48 times 2, and this is equal to 96. Now, ngayon, meron tayong value ni n. Doon na tayo sa tanong, what is 2/3 of the number? What is 2/3? Ang of multiplication yan siya. Of the number. Let n para sa number na yan. Now, yung n na yan ay meron na tayong value which is 96. So, lagay na natin si 96 dyan. Now, isolve na natin to. There are 2 ways to solve this kasi multiplication of fraction lang naman to. Remember na lahat ng mga whole numbers mayroong automatic na 1 na denominator. So sa multiplication of fraction numerator to numerator, 96 times 2, and this is 192. 3 times 1, denominator to denominator, this is equal to 3. 192 divided by 3, this is exactly equal to 64. Another way sa pag-solve nito, pwede naman ganito. 96 divided by 3, and this is 96 divided by 3, this is 32. So, yung 32 na yan, i-multiply natin sa 2. So, 2 times 32, and this is equal to 64. Kaya ang sagot dito ay letter C, 64. Next, number 2. What is 30% of half of 240? Remember, kapag sinabing percent, that means per 100. So, itong 30%, that means 30 per 100. Now, malist natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 10.
So 30 divided by 10, that is 3. 100 divided by 10, and that is 10. Pero ang pinakasimple lang namang gawin, i-cancel mo lang yung isang 0 sa taas at isang 0 sa baba. And this is 3/10. Itong half na to means 1/2. Now, pwede na tayong mag-proceed. 3/10. So, we have 3/10. Ang of multiplication yan siya. So, we have 1/2. Ulitin natin si of multiplication yan at kopyahin si 240. So, yan na yung equation sa problem na ito na pwede na natin siyang isolve. Now, remember, lahat ng mga whole numbers, meron yung automatic na 1 na denominator. Ang gagawin lang naman natin dito ay multiplication of fractions. Meron tayo, simplihan natin ang pag-solve. Meron tayong 0 sa taas at isang 0 sa baba, yung pinaka-rightmost. So, i-cancel natin yan. I-multiply na natin yung mga numerators. 3 times 1 times 24. So, pwede namang 24 times 3. And this is 72. 1 times 2 times 1. Puro lang naman 1 yan. Kopyahin mo na lang yung 2 na yan. So, this is 2 yung denominator. Now, we have 72 divided by 2. And this is equal to 36. Kaya ang sagot dito ay letter A, 36. Now, another way sa pag-solve nito. 30%. So, yung 30% na yan, para i-bring down, i-out natin itong percent sign, mag-move tayo ng decimal twice going to the left side. So, therefore, this is equal to 0.3. Next, itong half. So, we have 1/2. 1 divided by 2, and this is 0.5. So, panglagyan natin ng 0 para klaro yung point na yan. 0.3 of multiplication, 0.5 of multiplication ulit of 240. Now, kung i-multiply natin ito lahat, this will give us 36. Kaya ang sagot dito, 36. Next, number 3. What is the product of 20% of 15 and 50% of 3/4? Itong and na to, multiplication yan siya kasi product ang hinahanap. Now, since ang of multiplication din yan, so isa lang ang gagawin natin kahit hindi na tayo gagawa ng parenthesis, i-multiply lang natin siya lahat, pariho lang din yung sagot. Anyway, i-grupo-grupo na lang natin. Unahin natin itong 20% of 15. Now, tingnan natin yung mismong choices. Mga fractions kasi yan. So, i-fraction na natin. Mag-umpisa na tayo sa fraction. 20%. Ano nga sinabi ko kapag percent means per 100. So, therefore, yung 20% na yan, that is 20 per 100. Ang greatest common factor dyan ay 20. So, this is 20 divided by 20, that is 1. 100 divided by 20, and that is 5. So, bali itong 20%, that is 1/5. So, sulat na natin yung 1/5. See, 20%, that is 1/5. Ang of multiplication. Tapos, kopyahin lang yung 15 na yan at ilagay natin sa parenthesis. Ang add natin yan yung multiplication. Kay 50% of 3/4. 50% means 50 per 100. Ang greatest common factor dyan ay 50.
So 50 divided by 50, and that is 1. 100 divided by 50, and that is 2. So therefore, 1/2, or obvious naman 50%, 1/2 yan siya. So ang nasa loob ng parenthesis dito, we have 1/2 of multiplication, yan siya, 3/4. Pwede na tayong mag-solve. Now remember, lahat ng whole numbers, automatic may 1 na denominator. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator, so 15 divided by 5, and that is 3. So anyway, pwede namang simplihan lang natin yan siya. 15 divided by 5, and that is 3. Next, numerator to numerator, this is 3 over 2 times 4, this is 8. So, pwede na tayong mag-multiply. Again, lahat ng mga whole numbers, mayroon niyang automatic na 1 na denominator. Numerator to numerator, 3 times 3, and that is 9. Denominator to denominator, and this is equal to 8. Therefore, ang tamang sagot dito ay 9 over 8. Yung 9 over 8 ay nasa choices. Pero i-simplify lang natin ha. I-double check lang natin. Baka lang meron pa sa choices kasi ang pinakatamang sagot ay yung simplified na siya. So ang 9 over 8, that means 9 divided by 8. This is 1. 1 times 8 equals 8. 9 minus 8, and this is 1. Itong 1 dito, yan yung whole number. Yung remainder na 1, yan yung numerator. At kopyahin si denominator na 8. Wala ito sa choices, itong 1 and 1/8. So therefore, tama ang sagot nating 9 over 8. Thank you for watching, and I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Abangan yung mga future videos natin kasi marami pa akong isi-share na lumabas daw sa dating civil service exam. Uulitin ko lang, pagdating sa mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.